Hello mga kasesep, samahan nyo ako ngayon na mag-deliver ng kriling sa pinakamalaking urban crayfish farm na matatagpuan sa San Pablo, Laguna. Hi, ako po si Ednil Sarmiento. Ako po si Michael Belen at kami po ang may-ari ng Pulang Sipit Farm dito sa San Pablo, Laguna. Ang inaalagaan po namin dito sa aming farm is ang Australian Red Claw Crayfish, ARC. So yun nga po, nakita namin yung potential market ng crayfish dito sa ating bansa. So nung natikman talaga namin siya, masarap. Iba talaga sa hipon at sa crab. Parang pinaghalong hipon at crab yung lasa niya. Tulong ng sabi ni Cesar, napupuno na namin yung lahat ng tanks namin dito and nasa stage na kami nagpuproduce na kami ng sarili naming kraylings. Ngayong gabi nga po, dumating si Cesep, nag-deliver si Cesep ng kraylings. Actually, pang third batch na siya, monthly, dinideliver niya sa amin. Bakit monthly ang order namin kay Sir Cesep? Para monthly ang harvest namin, hindi kami nababakante mag-antay ng 4 months to 5 months. Bukod pa dun sa pinoproduce namin ngayon, may sarili na kaming kraylings. Mapupuno namin yung 30,000 capacity nitong farm namin. Nag-start kami mag-alaga ng iba't ibang klase ng isda. Nandiyan ang gapi, arwana. Then nakapag-usap kami magkaibigan na anong magandang inegosyo. So nakita namin sa YouTube ang ARC. Nag-start lang kami na mag-purchase ng 100 pieces pero hindi pa siya yung Taguro line. Kumuha kami doon tapos pinag-experimentuhan siya namin sa loob ng 8 months. Almost 1 year din. Then nung decided na kami, nag-put up na kami nitong farm na to, ng facility nito, mga trapans. Then nakita namin si Cesep sa YouTube. Then pinunta namin siya sa Bulacan. Nag-decide kami na ang kunin namin ay kraylings lang instead ng trio. Kasi nga yung facility namin is medyo madami kang pwedeng ilagay. Medyo masakit sa budget kung puro trio kukunin mo dito at pupunuin mo siya. Ito na yung bunga ng kinuha namin noon. Nung nag-start kami, itong pwestong to, Roland lang talaga siya. As in talagang lupa lang. Since nagkaroon namin ng konting budget, nag-decide kami na mag-full blast agad. So, modern na yung ginawa namin. Since maliit lang yung space namin, nag-design kami na may second floor para ma-maximize namin yung space. And then dun sa loob ng warehouse namin, ginawa namin 3 layer na trapan siya. Maliit lang kasi yung space. Hindi naman siya kagaya ng mga farmland talaga na malalaki. Ito is urban farming. Ang setup namin, sariling idea namin. Pero yung concept na to is kinuha namin sa concept ng aquarium or tangke na ginagamit namin sa arwana. So, ang mga filter namin dito is same din na ginagamit namin sa arwana. Ang idea namin or concept na kinuha namin sa mga tangke namin is same ng concept ng pang-arwana. So, yung mga tangke namin is ginamitan namin ng SAM, which is ginagamit din sa pang-arwana para ma-minimize namin yung ammonia, ma-filter din ng maayos ang tubig. Sa mga concrete pans naman namin, ginawa namin siya second floor kasi nga para ma-maximize namin yung space, mas marami kaming mailagay. From 2-layered na trapad, sa ngayon, meron na kaming 34 concrete tanks, 76 na trapad, 8x4x1. Kayang maglaman ng almost 30,000 na crayfish. Sa loob ng 7 months na nakapagpatayo kami ng itong facilities na to. Ang na-experience namin sa pag-alaga ng crayfish is mahirap talaga. Hindi may iwasan, mamamatayan ka. Huwag kayong panghihinaan ng loob pag namatayan kayo. Basta mape-perfect nyo din yan, pag-aalaga. Ano sila mabubuhay ng matagal. Ngayon, malamig ang panahon, talagang hindi maiwasan yung may namamatay. Kasi sobrang baba ng temperature natin. So ngayon, ginagawa namin ng paraan kung paano malilesen yung mortality rate namin. Every time na nakaka-encounter kami ng problem sa pag-aalaga ng crayfish, chinachat namin siya, nagre-reply naman kaagad. So, example, may namatay sa isang tangke, ano ba dapat ang gagawin kung hindi namin masolusyonan namin ng dalawa. So, tinatanong namin siya, tinuturo sa amin kung ng mga techniques, idea. Kasama rin namin si Cesep sa planning in the future kung ano ba magiging direksyon ng market ng crayfish. Ganon din sa pag-promote ng farm namin, tutulungan kami ni Cesep.
Advice namin sa gustong magsimula sa crayfish farming, mas okay talagang aktual nyong alagaan. Huwag kayong kampante sa napapanood nyo sa mga video sa YouTube, sa Facebook. Mas okay talagang kayo mag-alaga para alam nyo kung paano alagaan, paano lumaki ng maayos at healthy yung mga crayfish nyo. Mas maganda ma-experience nyo. Mas okay talagang hands-on kayo sa mga alaga nyo. Iba po yung natututunan online, iba yung hands-on talaga sa farming. Ikaw mismo yung gumagawa. Sa mga gusto mag-start mag-alaga ng crayfish, talagang mag-take ng risk. Kasi kung hindi ka mag-take ng risk, hindi ka aasenso. So kami, nag-risk talaga kami. Nag-full blast kagad kami kahit kaka-start lang namin few months ago. Nakikita talaga namin na potential ng crayfish market. Ito kami ngayon.